Isang malakas na dagundong ng kulog ang halos yumanig sa buong hasyenda dapit hapon. Kasabay nito ang pagsabog ng kristal na baso sa pader. Pero walang sino man ang nakarinig sa basag na yon. Walang sino man ang nag-abala dahil may isang ingay na mas malakas, mas nakakabaliw, mas matagal nang sumisira sa katinuan ng lahat sa loob ng mansyon. Ang walang tigil na pag-iyak ng tatlong sanggol. Napasabunot si Kian Sandoval sa sarili niyang buhok. Ang mga daliri niya'y nanginginig. Isang buwan na niyang naririnig ang tunog na yon. Hindi ito ordinaryong iyak. Ito ay isang koro ng paghihirap. Tatlong maliliit na boses na sabay-sabay na tumatangis. Tila ba tinatawag ang inang hindi na kailanman babalik. Para kay Kian, ang bawat hikbi ay isang punyal. Isang paalala ng kanyang kabiguan. Isang paalala kay luwalhati. Luwalhati, patawarin mo ako. Hindi ko sila mapatahan. Sir Kian, isang boses ang tumawag mula sa pinto. Si Manang Fe, ang mata ng katiwala ng mansyon na may bakas ng awa at pagod sa mukha. Sa likod nito ay isang babaeng nakauniporme. Namumugto ang mga mata at hawak ang kanyang bagahe. Ang ika-23 yaya sa loob ng isang buwan. Ayoko na po, sir. Humagulgol ang babae. Hindi ko na kaya. Mga anak niyo po ba yan o mga demonyo? Kanina pa po ako nagtitimpla ng gatas, kumakanta, sumasayaw. Ayaw nilang tumigil. Hindi sumagot si Kian. Tinalikuran niya lang ito at muling sumandal sa bintana. Pinapanood ang walang awang pagbuhos ng ulan sa kanyang malawak na lupain. Ano pa bang masasabi niya? Totoo naman ang sinabi nito. Nang makaalis ang yaya, muling lumapit si Manang Fe. Sir, may isa pa po. Kararating lang niya mula sa probinsya. Bumuntong hininga si Kian. Manang, alam niyo namang walang mangyayari. Lahat na sinubukan natin. Mga veteranong yaya, mga nurse, lahat sila sumuko. Iba po siya, sir. Pilit ni Manang Fe. Simple lang siya. Pero may sinabi sa akin ang ahensya na may kakaiba raw siyang paraan sa mga bata. Sige. Walang ganang sagot ni Kian. Papasukin mo siya. Hayaan mong masira rin ang katinuan niya. Ilang sandali pa, pumasok si Manang Fe kasama ang isang dalaga. Napatingin si Kian at halos matawa sa nakita. Ang babae ay nakasuot ng simpleng bestida na halatang luma na at tsinelas na may kaunting putik pa mula sa biyahe. Ang buhok niya'y nakapusod lang ng simple at sa kanyang mga mata, nakita ni Kian ang pagod at hiya. Ito ang ipapalit sa mga profesional na yaya na sumuko na. Magandang gabi po, sir. Sabi ng dalaga sa mahinang boses, bahagyang nakayuko. Ako po si Hiraya Jimenez. Hindi siya pinansin ni Kian. Tumingin siya kay Manang Fe. Sigurado ka ba rito, Manang? Sir, subukan lang po natin. Pakiusap ng matanda. Tumingin si Kian kay Hiraya, mula ulo hanggang paa, na may halong pang-aalipusta. Sige, subukan mo. Baka mas tumagal ka ng 5 minuto kaysa sa huli. Ang pag-iyak mula sa silid ng mga bata ay lalong lumakas. Tila ba nararamdaman ang pagdating ng panibagong biktima. Hindi na nagsalita pa si Hiraya. Tumango lang siya kay Manang Fe at dahan-dahang naglakad patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Bawat hakbang niya ay tila walang bigat. Bawat galaw ay mahinahon. Sumunod si Kian sa di kalayuan, nakasandal sa hamban ng pinto, nag-aabang sa hindi maiiwasang pagsuko. Pagpasok ni Hiraya sa nursery, tumambad sa kanya ang 3 kuna. Sa bawat isa ay may isang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Namumula na ang mga mukha sa sobrang puwersa. Hindi siya natinag. Dahan-dahan niyang binuhat ang isa, ang batang nasa gitna. Isinandal niya ito sa kanyang dibdib at marahang hinaplos ang likod. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang sanggol. At pagkatapos, sa gitna ng sigawan at kulog, nagsimula siyang kumanta. Hindi ito isang modernong pambatang kanta. Ito ay isang himig na luma, malungkot, at puno ng pangungulila. Dandansoy, bayaan ta ikaw, pauli ako sa payaw.
Ang boses ni Hiraya ay hindi perpekto. Hindi ito sinanay sa mga mamahaling voice lesson. May kaunting garalgal, may bahid ng pagod. Pero puno ito ng isang bagay na matagal nang nawala sa hasyendang yon. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Keyan Sandoval. Puno ito ng kaluluwa at nangyari ang himala. Ang sanggol na karga niya, si Luningning, ay dahan-dahang tumigil sa paghikbi. Ang maliliit nitong kamao na kanina'y nakakuyom ay unti-unting lumuwag. Ipinikit nito ang mga mata. Napatigil din sa pag-iyak ang dalawa pa, sina Bituin at Araw, tila nakikinig sa kakaibang himig. Nagpatuloy si Hiraya sa pagkanta. Ang boses niya ay parang isang mahinang agos ng ilog sa isang tahimik na gubat. Pabay, Ibi, kung nabutan ka. Ang lawas ko, diri na lang. Isa-isang pumikit ang mga mata ng mga sanggol. Napalitan ng mahimbing na paghinga ang kanilang mga hagulgol. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, ang Hacienda Dapit Hapon ay binalot ng katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Keyan sa may pinto, hindi makagalaw. Ang panga niya'y tila natanggal sa pagkakalagay. Pinapanood niya si Hiraya na maingat na inilapag si Luningning sa kuna bago lumapit sa dalawa pa para ayusin ang kanilang mga kumot. Ang babaeng mukhang hindi makakatagal ng 5 minuto ay nagawa ang imposible sa loob lamang ng 3 minuto. Nawala ang pagod at pangaalipusta sa mukha ni Keyan. Napalitan ito ng pagkamangha, ng kalituhan, at ng isang malamig na takot. Sino ang babaeng ito? Nang matapos ni Hiraya ang kanyang ginagawa, dahan-dahan siyang lumingon at nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting nahihiya, pero hindi ngiti ang isinukli ni Keyan. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Tumigil siya sa harap ni Hiraya. Ang anino niya'y halos lamunin ang maliit na dalaga. Imbes na pasasalamat, isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses niya'y matigas at puno ng pagdududa. Sino ka? Tanong niya. Ang mga matay nanlilisik. At bakit mo alam ang kantang yan? Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya sa tanong ni Sir Keyan. Ang mga mata nito ay parang dalawang nagbabagang uling na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang init ng pasasalamat na inaasahan niya ay napalitan ng yelo ng paghihinala. Sir, nauutal niyang sagot. Napayuko para maiwasan ang titig nito. Kanta po yun ng lola ko. Yun po ang palagi niyang kinakanta sa akin nung bata pa ako. Tinitigan pa rin siya ni Keyan. Tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakakaba pa kaysa sa malakas na iyak ng mga bata kanina. Sa wakas, tumalikod ito. Manang Faye will show you to your room, sabi nito sa malamig na boses bago lumabas ng silid, hindi man lang nag-iwan ng kahit anong salita ng pasasalamat. Naiwan si Hiraya na nakatayo. Ang puso'y kumakabog ng malakas. Anong mali sa kanta? Bakit ganoon na lang ang reaksyon niya? Pero nawala ang kaba niya nang muli niyang sulyapan ang 3 anghel na mahimbing na natutulog. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Kinabukasan, maagang gumising si Hiraya. Habang naghahanda siya ng mga bote ng gatas sa malawak at modernong kusina ng mansyon, kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone at tinawagan ang kanyang ina sa probinsya. Nay, kamusta na po kayo? Nakainom na po ba kayo ng gamot? Oo, anak. Sagot ng mahinang boses sa kabilang linya. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw, kamusta ka dyan sa trabaho mo? Maayos ba ang amo mo? Ngumiti si Hiraya, isang pilit na ngiti. Opo. Nay, mababait po sila. Malaki po ang bahay. Huwag po kayong mag-alala. Sa unang sahod ko, padadalhan ko po kayo agad. Pagkatapos ng tawag, bumuntong hininga siya.
Kailangan niyang magtiis para sa nanay niya. Buong araw, ibinuhos ni Hiraya ang kanyang atensyon sa mga bata. Pinaliguan niya sila, binihisan at pinakain ng may buong pag-iingat at pagmamahal. Kinakausap niya sila na parang naiintindihan siya. Ang gwapo mo naman araw, mana ka siguro sa daddy mo, sabi niya habang pinupunasan ang bibig ng isa. At ikaw, Bituin, ang ganda ng mga mata mo. Siguradong napakaganda ng mommy ninyo. Habang karga niya si Luningning, napansin niya ang isang malaking portrait na nakasabit sa dingding ng pasilyo. Isang napakagandang babae na may matamis ng ngiti, si Luwalhati. Napansin ni Hiraya ang lungkot sa mga mata nito kahit sa gitna ng nangiti. Siya siguro ang dahilan kung bakit laging malungkot si Sir Keyan, naisip niya. Nang hapon na yon, isang mamahaling itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng matangkad at elegante, nakasuot ng puting bestida na bumagay sa kanyang makinis na balat. Mukha siyang isang artista. Tala, buti dumating ka, salubong ni Keyan dito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa mukha ng kanyang amo. Of course, Keyan, I brought some things for the kids, sabi ng babae, na ipinakilala bilang si Dr. Sinagtala Vargas o Tala. Ang boses niya ay malambing at edukada. Ngumiti si Tala nang makita si Hiraya na karga ang isa sa mga bata. And you must be the new nanny, Hiraya, right? I heard about you. You're a miracle worker daw. Salamat po, ma'am, nahihiyang sagot ni Hiraya. Ang nangiti ni Tala ay abot hanggang mata. Pero may kakaibang lamig sa likod nito na nagpatindig ng balahibo ni Hiraya. Habang nag-uusap sina Keyan at Tala sa sala, nanatili si Hiraya sa isang sulok, karga si Bituin. Pero mag-ingat ka, Keyan, narinig niyang sabi ni Tala sa seryosong boses. Okay, she stopped them from crying. But that's weird, isn't it? Isang kanta lang. We don't know where she came from. Mahirap na magtiwala agad, especially when it comes to the kids. Hindi umimik si Keyan, pero nakita ni Hiraya ang muling pagbabalik ng pagdududa sa mukha nito. Lumapit si Tala sa isang mesa para kunin ang isang regalo. Sa kanyang paggalaw, tila aksidente niyang nasagi ang isang silver na picture frame. Nahulog ito sa sahig at nabasag ang salamin. Oh my God! Tili ni Tala. Agad na pinulot ang larawan. Ito ay litrato ni Luwalhati. I'm so sorry, Keyan. So sorry. It's okay, Tala. It's just a frame. Sagot ni Keyan, kahit nabakas sa mukha niya ang panghihinayang. Habang abala si Keyan sa pagtawag ng ibang katulong para maglinis, lumapit si Tala kay Hiraya. Ang nangiti sa mukha nito ay nawala. Napalitan ng isang mapanuring tingin. Maganda siya, di ba? Sabi ni Tala, sa mahinang boses, tumutukoy sa larawan ni Luwalhati. She was perfect, at walang sino man ang pwedeng pumalit sa kanya. Pagkasabi noon, tinalikuran niya si Hiraya na parang walang nangyari at muling ngumiti nang bumalik si Keyan. Gabi na. Ang mga bata ay muling mahimbing na natulog sa saliw ng pagkanta ni Hiraya. Tahimik na ang buong mansyon. Pumunta si Hiraya sa kusina para uminom ng tubig. Mula sa bintana, natanaw niya ang hardin na naliliwanagan ng mga ilaw. At doon, nakita niya ito. Nakatayo si Dr. Tala sa gitna ng mga rosas, hindi gumagalaw. Nakatingala ito, nakatitig sa bintana ng silid ng mga bata. Walang emosyon ang mukha nito, pero ang mga matay nakapako. At pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang maliit, halos hindi mahahalata, at nakakakilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. Napaurong si Hiraya mula sa bintana. Ang puso niya'y biglang napuno ng hindi maipaliwanag na takot. Lumipas ang 2 araw. Para kay Keyan, ito ang pinakamahabang panahon ng kapayapaan na naranasan niya
mula nang pumanaw si luwalhati. Ang nakabibinging katahimikan na dati, hinahanap-hanap niya ay nagkaroon na ng himig. Ang mahinang pag-awit ni Hiraya, ang banayad na tunog ng mga laruan, at ang payapang paghinga ng kanyang mga anak. Nagsimula siyang mag-obserba. Mula sa kanyang opisina sa bahay, pinapanood niya si Hiraya sa mga monitor ng CCTV. Hindi niya ito ginagawa para mag-espiya. Sinasabi niya sa sarili na para lang ito sa seguridad. Pero sa bawat oras na lumilipas, mas lalo siyang namangha. Nakikita niya kung paano kinakausap ni Hiraya ang mga sanggol na para bang matatanda na ang mga ito. Nakikita niya kung paano nito hinahaplos ang bawat isa ng may pag-aalaga na hindi niya kayang ibigay. Higit sa lahat, nakikita niya na ang mga anak niya ay kalmado. Hindi lang sila tahimik, payapa sila sa piling ni Hiraya. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Tala, muli na namang binuksan ng doktora ang paksa. "I called a friend at a private investigation agency," sabi ni Tala habang humihigop ng sabaw. "I think it's a good idea to run a background check on her. You know, for the kid's safety. We can never be too careful." Tumango lang si Keyan, pero may parte sa kanya na nagsasabing hindi ito tama. Nakakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili. Ang babaeng gusto nilang imbestigahan ay ang parehong babae na nagbigay sa kanila ng kapayapaan. "I'll think about it," maikli niyang sagot. Naramdaman ni Tala ang pag-aalinlangan sa boses niya at bahagyang kumunot ang noo nito bago muling ngumiti. "Okay, just a suggestion." Pagkatapos ng hapunan, hindi mapakali si Keyan. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya patungo sa nursery. Dati, iniiwasan niya ang silid na yon dahil ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang kawalan. Pero ngayon, iba na. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sinisiguradong hindi makalikha ng ingay. At natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatayo si Hiraya malapit sa bintana. Karga-karga ang bunso niyang anak, si Luningning. Hindi ito kumakanta. Nakatingin lang ito sa labas, sa mga bituin sa kalangitan. "Tingnan mo, Ning!" Bulong ni Hiraya sa sanggol. Ang boses niya'y puno ng lambing. "Ang daming bituin," sabi ng lola ko. "Ang bawat bituin daw ay isang kaluluwang nagbabantay sa atin. Sigurado ako, isa dyan ang mami ninyo, yung pinakamaliwanag." At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi pa kailanman nasaksihan ni Keyan ang nangyari. Si Luningning, ang pinakasensitibo sa kanyang mga anak, ay dahan-dahang itinaas ang maliit nitong kamay. At sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa labas, isang maliit, puro, at perpektong nangiti ang sumilay sa mga labi ng sanggol. Isang ngingiti na para kay Hiraya. Parang may kung anong mainit na kumurot sa puso ni Keyan. Isang halo ng kaligayahan at selos. Bakit hindi sa kanya? Bakit hindi sa kanyang ngumingiti ang sarili niyang anak? Hindi niya namalayan na nakahakbang na pala siya papasok sa silid. Narinig ni Hiraya ang kanyang paggalaw at lumingon ito. Bahagyang nagulat. "Sir," sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang bahid ng pagdududa sa tingin ni Keyan. Napalitan iyon ng isang emosyon na hindi niya maintindihan, isang uri ng paghanga, siguro, o pasasalamat. Ang nangiti sa mukha ni Hiraya ay bahagyang nawala. Napalitan ng kaba dahil sa paraan ng pagtitig ng kanyang amo. Ang sandali ng katahimikan ay biglang binasag ng malakas na pagring ng cellphone ni Keyan mula sa kanyang bulsa. Tila natauhan, mabilis niya itong kinuha at tinalikuran si Hiraya para sagutin ito. "Hello?" sabi niya habang naglalakad palabas ng silid. Hindi sinasadya ni Hiraya na marinig, pero sapat lang ang lakas ng boses ni Keyan. "Oo, ako nga, Keyan Sandoval." Saglit itong natahimik, nakikinig sa kabilang linya. "Oo, alamin ninyo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat detalye."
Napatigil sa paghinga si Hiraya. Ang kaunting init na naramdaman niya mula sa tingin ni Keyan kanina ay biglang naglaho na para bang binuhusan siya ng isang baldeng nagyayelong tubig. Ang amo niya, ang lalaking pinagsisilbihan niya, ay ipinaiimbestiga siya. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay parang walang kulay para kay Hiraya. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Alamin ninyo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat detalye. Ang tiwala ay isang bagay na hindi basta-basta ibinibigay sa hasyenda dapit hapon. Ito ay kailangang suriin, busisiin at patunayan. Habang nagpapatulog siya ng mga bata para sa kanilang pang-umagang siesta, nakaramdam siya ng matinding bigat sa dibdib. Umupo siya sa maliit na upuan sa loob ng kanyang silid at kumuha ng papel at panulat. Sir Keyan, sinimulan niyang isulat. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. Ngunit sa tingin ko po, ay hindi ako ang taong nararapat para sa trabahong ito. Ang mga salita ay dumaloy kasabay ng kanyang mga luha. Nasasaktan siya, hindi dahil sa kawalan ng tiwala ni Sir Keyan, kundi dahil sa isiping iiwan na naman niya ang 3 sanggol sa gitna ng kanilang kalungkutan. Paano na sila? Sino na ang kakanta ng dandansoy para sa kanila? Napatitig siya sa liham ng pagbibitiw. Handa na siyang tiklupin ito nang marinig niya ang isang mahinang tunog mula sa baby monitor sa kanyang mesa. Si Araw ay bahagyang gumalaw at umungol sa kanyang pagtulog. Napabuntong hininga si Hiraya. Hinawakan niya ang sulat at dahan-dahan pinunit ito sa maliliit na piraso hanggang sa naging kumpol na lang ito ng papel sa kanyang palad. Itinapon niya ito sa basurahan. Hindi niya sila kayang iwan. Dito muna siya. Hahayaan niyang imbestigahan siya. Wala naman siyang tinatago. Ang kailangan niya lang gawin ay alagaan ng mga bata. Nang hapong yon, muling dumating si Dr. Tala. May dalang malaking paper bag mula sa isang mamahaling baby store. Keyan, I brought a new milk formula. Masigla niyang sabi. It's organic from Europe. Mas maganda too for their digestion. Salamat, Tala. You don't have to. Sagot ni Keyan. Pero halata ang pasasalamat sa kanyang boses. Si Hiraya, na nag-aabot ng isang basong tubig kay Keyan, ay napayuko lang. Hiraya, ikaw na ang magtimpla nito mamaya para sa dinner nila, okay? Utos ni Tala, na para bang siya ang may-ari ng bahay. Make sure to follow the instructions properly. It's very delicate. Opo, ma'am, sagot ni Hiraya. Kinagabihan, sinunod ni Hiraya ang utos. Maingat niyang binasa ang instructions at tinimpla ang bagong gatas. Ngunit pagkatapos uminom ng mga bata, ilang oras ang lumipas, nagsimulang maging iritable si Bituin. Hindi ito umiiyak ng malakas, pero halatang hindi ito komportable at medyo mainit ang pakiramdam. Agad na pumasok si Tala sa nursery na parang nag-aabang. What's wrong? What happened? Medyo mainit po si Bituin, ma'am. Nag-aalalang sabi ni Hiraya. Hinipo ni Tala ang noo ng bata. Sinunod mo ba ang instructions sa lata? Baka mali ang timpla mo. This is what I was worried about. Baka hindi siya sanay sa ganitong klaseng gatas. Pero ma'am, sinunod ko po ng maigi. It's okay, Hiraya. Putol ni Tala. Ang boses ay malumanay, pero may diin. Ako na ang bahala. Bigyan mo ako ng gamot niya. Walang nagawa si Hiraya kundi sumunod. Nang bumalik si Keyan mula sa isang tawag, naabutan niyang si Tala na ang nag-aalaga kay Bituin. She has a slight tummy ache. Paliwanag ni Tala. Maybe the new formula was too strong, or maybe hindi lang nasunod ng tama ang sukat. Tumingin si Keyan kay Hiraya at muli, nakita na naman niya ang anino ng pagdududa sa mga mata nito. Kinabukasan, isa pang aksidente ang nangyari. Habang nagtatrabaho si Keyan sa kanyang study, pumasok si Hiraya para maglagay ng isang pitsel ng tubig sa kanyang mesa.
Kasunod niya si Tala. Kayan, I need you to sign this, sabi ni Tala. Pero bigla siyang natapilok at natabig ang braso ni Hiraya. Tumapon ang tubig mula sa pitsel, bumuhos sa mga importanteng dokumento sa mesa ni Kayan. Ano ba yan? Sigaw ni Kayan, mabilis na tumayo. Oh, I'm so sorry, Kayan. Hiraya, bakit ka ba kasi humarang dyan? Mabilis na sabi ni Tala na para bang si Hiraya ang may kasalanan. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Sabi ni Hiraya, nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang punasan ang mga papel. Huwag mo nang hawakan yan. Lumabas ka na. Inis na sigaw ni Kayan. Tahimik na lumabas si Hiraya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Gabi na. Hindi makatulog si Kayan. Masyadong maraming nangyari. Bumaba siya papuntang kusina para kumuha ng alak. Sa kanyang pagdaan, naaninag niya ang isang anino sa madilim na sulok ng hardin. Si Hiraya. Nakaupo ito sa isang bench, nakayuko. Ang mga balikat nito'y bahagyang nanginginig. Tahimik itong umiiyak. Napatigil si Kayan. Sa isang iglap, nawala ang inis niya. Napalitan ito ng isang damdamin na hindi niya gustong aminin. Awa at kaunting pagsisisi. Tatalikod na sana siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Si Manang Elsa, ang pinakamatandang kasambahay na may daladalang isang basong tubig. Sir, bulong ng matanda. Tumingin si Kayan sa kanya, pagkatapos ay muling sumulyap kay Hiraya sa labas. Hinila ni Manang Elsa si Kayan sa isang sulok na hindi sila makikita. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Mag-ingat po kayo kay Dr. Atala, sir. Bulong nito, ang boses ay nanginginig. Hindi po siya ang inaakala ninyo. Anong ibig mong sabihin, Manang Elsa? Tanong ni Kayan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo sa sinabi ng matandang kasambahay. Umiling lang si Manang Elsa, ang mga matay nagpapakita ng takot. Basta po, sir, mag-obserba po kayo. May mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Pagkasabi noon, mabilis itong umalis. Iniwan si Kayan na lalong naguluhan. Kinabukasan, isang brown envelope ang dumating para kay Kayan. Mula ito sa private investigator na kinontrata ni Tala. Sandali niya itong tinitigan. Nag-aalinlangan kung bubuksan ba niya o hindi. Sa huli, pinunit niya ang selyo. Binasa niya ang mga nilalaman. Pangalan, Hiraya Jimenez. Edad, 22. Lugar ng kapanganakan, isang maliit na baryo sa Negros. Pamilya, ulila sa ama. Ang ina ay may sakit sa puso. Nag-iisang anak. Edukasyon, nakatapos ng high school, top of her class. Trabaho, tumutulong sa bukid. Nagtrabaho bilang kasambahay sa ilang pamilya sa probinsya. Walang masamang record. Walang criminal record. Walang koneksyon sa kahit sinong kakilala niya. Walang kahina-hinala. Isinara ni Kayan ang folder. Imbes na mapanatag, mas lalo lang siyang nalito. Ang babaeng simple at malinis ang pagkatao ang siya palang may hawak ng susi sa katahimikan ng kanyang mga anak. Ang babala ni Manang Elsa, ang mga aksidente ni Tala, at ang malinis na record ni Hiraya, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Habang nakaupo sa kanyang opisina at sinusubukang magtrabaho, hindi niya namalayang ang himig na sinisipol niya ay ang himig na palagi niyang naririnig sa bahay. Dandansoy, bigla siyang natigilan. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mainit na hapon, ilang buwan bago ang lahat ng trahedya, nakaupo siya sa hardin kasama si Luwalhati na nooy malaki na ang tiyan. Nakasandal ang ulo nito sa kanyang balikat at habang hinahaplos nito ang sinapupunan, may isang himig itong kinakanta ng paulit-ulit. Isang luma at malungkot na himig. Dandansoy, saan mo narinig ang kantang yan, mahal? Tanong niya noon. Ngumiti si Luwalhati. Hindi ko alam. Bigla ko na lang naalala. Parang kinakanta sa akin nung bata pa ako. Nakakapanatag pakinggan. Bumalik si Kayan sa kasalukuyan.
Ang puso niya'y biglang bumilis ang tibok. Paano? Paanong ang kantang nagpapakalma sa kanyang mga anak ay ang parehong kantang nagpapakalma sa kanyang asawa noon? Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumayo at hinanap si Hiraya. Nakita niya ito sa hardin, sa parehong lugar kung saan sila madalas umupo ni Luwalhati noon. Kasama nito ang 3 bata na nakalatag sa isang makapal na kumot sa damuhan. Mahinahon itong nakikipaglaro sa kanila. Nilapitan niya ito. Hindi niya pinansin ang gulat sa mukha ni Hiraya nang makita siya. Umupo siya sa damuhan, hindi kalayuan sa kanila. Hiraya, sabi niya. Ang boses niya'y mas mahinahon kaysa day. Po, sir? Ang kantang yan. Simula niya, tinititigan ang mga mata nito. Ang dandansoy. Saan mo ba talaga natutunan? Nakita ni Keyan ang pagkalito sa mukha ni Hiraya. Sa lola ko po, sir. Siya po ang nag-alaga sa akin. Palagi niya po yung kinakanta. Ang lola mo, nagtrabaho ba siya dito sa Manila noon? Tumango si Hiraya. Opo, sir. Matagal na po. Kasambahay po siya sa isang malaking pamilya sa Forbes Park bago pa po siya umuwi sa probinsya para mag-asawa. Naramdaman ni Keyan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong pangalan ng pamilyang pinagsilbihan niya? Nag-isip si Hiraya ng malalim. Hindi ko na po masyadong matandaan ang apelyido, sir, pero ang pangalan daw po ng alaga niyang bata ay Luwalhati. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Keyan. Luwalhati. Ang pangalan ng kanyang asawa, ang maiden name ng kanyang asawa, ang lola ni Hiraya. Ang lola ni Hiraya ang dating yaya ni Luwalhati. Ang kantang yon ay hindi isang ordinaryong kanta. Ito ay isang pamana, isang sinulid na nag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Nakatitig lang si Keyan kay Hiraya, hindi makapagsalita. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang simpleng katulong. Siya ay isang piraso ng nakaraan ng kanyang asawa. Isang anghel na ipinadala ng tadhana. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang pagbagsak ng lahat ng pader sa mga mata ni Keyan. Nawala ang pagdududa, nawala ang galit. Ang nakita niya ay purong pagkamangha at kalungkutan. Biglang ngumiti si Bituin at gumapang palapit sa kanya. Hinawakan ni Keyan ang maliit na kamay ng anak. Tumingin siya kay Hiraya at sa pagkakataong yon, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Hiraya, sabi niya sa mahinang boses. Ang nangiting iyon, ang simpleng pasasalamat na yon. Para kay Hiraya, iyon na ang pinakamalaking sahod na natanggap niya sa buong buhay niya. Ngunit sa di kalayuan, mula sa bintana ng ikalawang palapag, may isang pares ng matang nagmamasid. Nakakuyom ang mga kamao ni Tala habang pinapanood ang eksena sa hardin. Ang nangiti sa mga labi ni Keyan na para kay Hiraya ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang laro ay kailangan ng tapusin at sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng liwanag. Ang pagkakatuklas sa koneksyon ni Hiraya kay Luwalhati ay nagpabago sa lahat. Para kay Keyan, hindi na isang estranghero si Hiraya. Isa na siyang sagot sa isang tanong na hindi niya alam na tinatanong niya. Ang dating malamig na pakikitungo ay napalitan ng respeto at minsan ng mga sandali ng magaan na pag-uusap. Minsan, naabutan niya si Hiraya, nakausap ang portrait ni Luwalhati. Sana po masaya kayo kung nasaan man kayo. Bulong nito. Ang ganda po ng mga anak ninyo. Hindi maiwasan ni Keyan na mapangiti. Isang hapon, habang naglalaro sila sa nursery, sinubukan ni Keyan na patahanin si Araw na biglang umiyak. Pero lalo lang itong lumakas. Lumapit si Hiraya. Subukan niyo pong ikarga ng ganito, sir. Sabi nito. Maingat na inayos ang posisyon ng bata sa mga braso ni Keyan. Agad na tumahan ng sanggol. Paano mo?
Ganyan din po kasi ang gusto ng lola ko kapag kinakarga ako. Nahihiyang sagot ni Hiraya. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, sabay silang tumawa. Isang mahina, ngunit totoong tawa na umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit ang bawat sinag ng araw ay may kaakibat na anino. At ang anino sa hasyenda Dapit Hapon ay nagiging mas madilim, mas mapanganib. Nakita ni Tala ang lahat. Ang pagbabago sa pakikitungo ni Keyan. Ang mga ngiti, ang mga tawanan, ang unti-unting pagbuo ng isang pamilya na hindi siya kasama. Ang selos sa kanyang puso ay naging isang nag-aapoy na galit. Kinailangan na niyang gawin ang kanyang huling hakbang. Isang hakbang na sisira kay Hiraya ng tuluyan. Isang umaga, habang si Keyan ay nasa isang mahalagang online meeting, sinimulan ni Tala ang kanyang plano. Una, pumasok siya sa silid ni Luwalhati. Ang silid ay halos hindi na pinapasok ni Numan, isang sagradong lugar ng alaala. Binuksan niya ang jewelry box sa ibabaw ng tokador. Kinuha niya mula roon ang isang kumikinang na diamond necklace, ang unang regalong ibinigay ni Keyan kay Luwalhati. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos, pumunta siya sa nursery kung saan abala si Hiraya sa pagpapatulog sa mga bata. Hiraya, can you get me a glass of water? Pakiusap niya. Ang boses ay napakatamis. Medyo nahihilo ako. Sige po, ma'am. Sagot ni Hiraya at agad na lumabas. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Tala. Mabilis niyang kinuha ang maliit na bote ng essential oil mula sa kanyang bag, isang langis na gawa sa halamang nagdudulot ng mild skin irritation. Nagpatak siya ng ilang butil sa kumot ni Luningning, sa bahaging malapit sa mga paa nito. Pagkatapos, kinuha niya ang ninakaw na kwintas at maingat na isinilid sa bulsa ng uniforme ni Hiraya na nakasampay sa likod ng pinto. Bumalik si Hiraya na may dalang tubig. Heto na po, ma'am. Salamat, sabi ni Tala. Ngumingiti. You're so kind. Makalipas ang isang oras, tapos na ang meeting ni Keyan. Sakto namang nagsimulang maging iritable si Luningning. Umiiyak at kinakamot ang mga binti. Anong nangyayari? Tanong ni Keyan, na agad lumapit sa kuna. Hindi ko po alam, sir. Bigla na lang po siyang nagkaganito. Nag-aalalang sabi ni Hiraya. Itinaas ni Keyan ang kumot at nakita ang pamumula sa balat ng kanyang anak. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Tala. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Keyan, I was looking for my purse, pero napansin kong bukas ang pinto ng kwarto ni Luwalhati. I just checked. Keyan, nawawala ang kwintas niya. Yung diamond necklace. Parang bombang sumabog ang balita. Tumingin si Keyan kay Tala, pagkatapos ay kay Hiraya. Ano? Sino lang ba ang palaging nandito sa taas? Sino lang ba ang may access sa mga kwarto? Patuloy ni Tala. Ang boses ay puno ng pahiwatig, habang ang mga matay nakatutok kay Hiraya. Hindi po ako. Mabilis na tanggi ni Hiraya, nanginginig. Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa yon. Bakit namumula ang anak ko? Anong ipinahid mo sa kanya? Sigaw ni Keyan. Ang takot para sa anak at ang galit sa posibleng pagnanakaw ay nagsasanib sa kanyang isipan. Ang lahat ng tiwalang nagsimulang mabuo ay unti-unting naglalaho. Wala po, sir. Wala po akong ginagawang masama. Humahagulgol na si Hiraya. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka nanginginig? Anong tinatago mo? Banat ni Tala. Sinimulan niyang halongkatin ang mga gamit sa silid. Tingnan natin. Baka nandito lang. Kinuha niya ang uniforme ni Hiraya na nakasampay. Kinapa niya ang mga bulsa. At mula roon, dahan-dahan niyang inilabas ang kumikinang na kwintas. Ipinakita niya ito sa lahat. Ang diamante ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, parang isang luhang tumigas. Natahimik ang buong silid. Tumingin si Keyan sa kwintas. Pagkatapos,
Tumingin siya kay Hiraya na nakaluhod na sa sahig, umiiling. Ang muka'y basang-basa ng luha. Hindi, hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano. Pero hindi na siya pinakinggan ni Keyan. Ang nakita niya ay ang katibayan. Katibayan ng pagnanakaw. Katibayan ng panloloko. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng may koneksyon sa kanyang asawa, ay isa palang ahas. Ang sakit ng pagkawala ni Luwalhati at ang takot para sa kanyang mga anak ay sumabog sa loob niya. Naging isang bulkan ng purong galit. Lumapit siya kay Hiraya. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso at kinaladkad patayo. Ang mga mata niya'y punong-puno ng galit at sakit. Magnanakaw, manloloko. Sigaw niya, ang bawat salita ay parang latigo. You dare touch my wife's memory and hurt my child? Lumayas ka! Itinulak niya si Hiraya palabas ng silid, palabas ng kanyang buhay. Lumayas ka sa pamamahay ko at huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Nakatayo si Tala sa likod, pinapanood ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga salita ni Sir Keyan ay parang matatalim na bubog na tumusok sa bawat sulok ng pagkatao ni Hiraya. Lumayas ka. Ang sigaw na yon ay umaling-awngaw sa kanyang tainga habang kinakaladkad siya ng 2 security guard palabas ng mansyon. Hindi siya pumalag. Wala na siyang lakas. Ang buong katawan niya ay parang isang basahan na walang pakiramdam. Hindi niya kinuha ang kanyang mga gamit. Hindi niya kinuha ang kaunting perang naipon niya. Ang tanging dala niya ay ang unipormeng suot niya at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Nang makalabas siya sa malaking gate ng hasyenda dapit hapon, doon bumuhos ang ulan. Tila ba nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay malamig, pero hindi kasing lamig ng titig ni Sir Keyan kanina. Ang bawat dagundong ng kulog ay malakas, pero hindi kasing lakas ng pintig ng kanyang nasasaktang puso. Hindi siya umiiyak dahil sa akusasyon. Umiiyak siya dahil sa mga bata. Sino na ang kakanta para kina Luningning, Bituin at Araw? Sino na ang magpapatulog sa kanila? Sino na ang kakausap sa kanila na parang nauunawaan sila? Ang mga tanong na yon ay mas masakit kaysa sa pagtawag sa kanya na magnanakaw. Ang pag-alis sa kanila ay parang pag-iwan sa 3 piraso ng kanyang sariling puso. Umupo siya sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Niyakap ang sarili para labanan ang ginaw. Basang-basa na siya, nanginginig. Binuksan niya ang kanyang palad at tinitigan ito. Ang mga kamay na ito, ang sabi nila, ay nagnakaw at nanakit. Pero ang tanging alam ng mga kamay na ito ay ang mag-alaga, mag-aruga, at magbigay ng pagmamahal. Naalala niya ang mga ngiti. Ang unang nangiti ni Luningning. Ang unang tawa ni Araw. Ang paraan ng paghawak ni Bituin sa kanyang daliri. Ang mga alaalang iyon na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng init ay lalo lang nagpapadama sa kanya ng ginaw. Dahil ang mga yon ay mga alaalang hindi na mauulit pa. Nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Hija. Pag-angat niya ng kanyang mukha, nakita niya si Manang Elsa. May hawak na payong at isang maliit na supot na papel. Manang, sabi ni Hiraya sa basag na boses. Umalis ka na, Hija. Sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang payong at ang supot. Mapanganib dito. Ang mga mata ni Manang Elsa ay puno ng awa at takot. Wala akong magawa kanina. Patawarin mo ako. Pero maniwala ka sa akin, hindi lahat kami ay naniniwala sa kanila. Kinuha ni Hiraya ang inaabot ng matanda. Sa loob ng supot ay may kaunting tinapay at isang bote ng tubig.
Mayroon ding ilang lukot na pera, ang lahat marahil ng naipon ni Manang Elsa. "Manang, hindi ko po ito matatanggap." "Kunin mo na," pilit ng matanda. "Kailangan mo yan para makauwi ka sa inyo. Huwag ka nang lilingon pa. Kalimutan mo na ang lugar na ito." Niyakap ni Hiraya ang matanda ng mahigpit. "Salamat po, Manang. Salamat po." Ilang sandali pa, isang bus na papunta sa terminal ang dumaan. Ito na ang huling biyahe para sa gabing iyon. Tinulungan siya ni Manang Elsa na sumakay. Mula sa bintana ng bus, tiningnan niya ang matanda na kumakaway habang unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Pagkatapos ay tiningnan niya ang direksyon ng hasyenda dapit hapon, na ngayon ay malayo na at natatakpan na ng ulan. Parang iniiwan niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa sa lugar na yon, ang lugar na nagbigay sa kanya ng panandaliang saya at ng panghabambuhay na sakit. Sumandal siya sa malamig na bintana ng bus at doon, sa gitna ng mga estranghero at sa saliw ng humahagibis na ulan, tahimik siyang humagulgol hanggang sa wala ng luhang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ang gabi ay hindi lang basta gabi ng pag-ulan. Ito ay gabi ng kanyang pagluluksa. Nang maisara ang pinto sa likuran ni Hiraya, isang nakabibinging katahimikan ang pansamantalang namayani sa nursery. Pero ito ay katahimikan bago ang bagyo. Ilang segundo lang ang lumipas, nagsimula ito. Isang mahinang pag-ungol mula kay araw. Sinundan ito ng isang hikbi mula kay bituin. At pagkatapos, isang malakas, matinis, at nakakabasag pusong iyak mula kay Luningning. Sa isang iglap, ang tatlong sanggol ay sabay-sabay na humagulgol. Ngunit ang iyak na ito ay iba. Hindi ito ang iyak ng gutom o discomfort na narinig ni Kea noon. Ito ay iyak ng paghahanap, iyak ng pangungulila. Para bang alam nilang nawala ang taong nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. "Shh, it's okay, babies. Mommy Tala is here," sabi ni Tala. Sinusubukang buhatin si Luningning. Pero imbes na tumahan, lalong nagwala ang sanggol. Iwinawas-iwas nito ang maliliit na kamay at sa isang iglap, nakalmot nito ang braso ni Tala. "Aray!" daing ni Tala, halos mabitawan ng bata. "Ako na," sabi ni Keyan. Kinuha ang anak mula kay Tala. Niyugyog niya ito ng marahan, sinubukang alalahanin kung paano ito ginagawa ni Hiraya, pero walang nangyari. Ang hagulgol ay naging isang walang tigil na koro ng pagtangis. Mas malakas, mas desperado, mas masakit pakinggan kaysa dati. "Kumanta ka, Tala," utos ni Keyan. Ang boses ay nagpapakita na ng desperasyon. "Kantahin mo ang kahit anong alam mo." Sinubukan ni Tala. Kumanta siya ng Twinkle, Twinkle, Little Star sa kanyang perpektong tono. Pero para sa mga bata, ang boses niya ay parang ingay lang ng isang sirang radyo. Lalo lang silang nag-iyakan. "Hindi ko na kaya, Keyan," sigaw ni Tala. Tinatakpan ng kanyang mga tainga. Nakakabaliw sila. Ang mga salitang yon ay parang sampal sa mukha ni Keyan. Nakakabaliw sila. Iyon din ang sinabi ng mga dating yaya. Iyon din ang iniisip niya noon. Pero ngayon, alam na niya. Hindi ang mga anak niya ang nakakabaliw. Ang kawalan nila, ang kalungkutan nila, iyon ang nakakabaliw. "Iwan mo na ako," sabi niya kay Tala. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga anak na namumula na sa kaiiyak. "Pero Keyan, I said leave me!" Sigaw niya. Isang sigaw na puno ng galit at pagod at pagsisisi. Natigilan si Tala. Walang imik, tumalikod ito at lumabas ng silid. Naiwan si Keyan mag-isa, kasama ang tatlong umiiyak na sanggol. Isinandal niya ang kanyang noo sa kuna, napapikit ng mariin. Ang ingay ay pumapasok sa kanyang bungo, martilyong pumupukpok sa kanyang utak. Ang katahimikang dala ni Hiraya ay nawala na. Ang kapayapaang ibinigay nito ay ninakaw at siya ang nagnakaw nito. Nang hindi na niya makayanan ng ingay, lumabas siya ng nursery at nagkulong sa kanyang opisina. Pero kahit sa saradong pinto,
Dinig na dinig pa rin niya ang kanilang pag-iyak. Tama ba ang ginawa ko? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang imahe ng kwintas, ang pamumula sa balat ng kanyang anak, ang mga luha sa mata ni Hiraya. Magnanakaw, manloloko. Pero bakit? Sa kabila ng lahat ng ebidensya, may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na nagkamali siya. Dahil sa pagod at gulo ng isipan, nagpasya siyang pumunta sa silid ni Hiraya. Baka may naiwan itong gamit na pwedeng magbigay ng sagot. Pagbukas niya ng pinto, isang simpleng silid ang tumambad sa kanya. Malinis, maayos. Walang anumang mamahaling gamit. Tanging isang maliit na bag ng damit at isang larawan ng isang matandang babae sa tabi ng kama. Tiningnan niya ang basurahan sa sulok. May nakita siyang mga pinilas na papel. Kinuha niya ito at dahan-dahan sinubukang buuin na parang isang jigsaw puzzle. Ang mga salita ay unti-unting lumitaw. Sir Keyan, nagpapasalamat po ako. Hindi ako ang taong nararapat. Isang liham ng pagbibitiw. Pero bakit niya ito pinunit? Dahil sa mga bata, isang boses ang bumulong sa kanyang isipan. Hindi niya sila kayang iwan. Isang magnanakaw ba ang mag-aalala ng ganito? Isang manloloko ba ang pipiliing manatili kahit alam niyang pinaghihinalaan na siya? Lalong gumulo ang isip ni Keyan. Ibinalik niya ang mga piraso ng papel sa basurahan at lumabas ng silid. Kailangan niya ng lugar kung saan makakapag-isip siya ng maayos. Isang lugar na sagrado. Pumunta siya sa silid ni Luwalhati. Pagpasok niya, parang niyakap siya ng amoy ng kanyang yumaong asawa. Ang lahat ay nasa ayos kung paano niya ito iniwan. Umupo siya sa gilid ng kama, ipinikit ang mga mata at hinayaan ang sarili na malunod sa alaala at kalungkutan. Ang pag-iyak ng mga bata mula sa kabilang silid ay tila isang walang katapusang parusa. Sa kanyang desperasyon, tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng silid. Ang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Sa kanyang pag-ikot, natapakan niya ang dulo ng isang mamahaling Persian rug. Bahagya siyang natapilok at sa paggalaw ng carpet, napansin niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang manipis na linya sa sahig na gawa sa kahoy. Isang piraso ng floorboard na bahagyang nakaangat ang dulo. Dahil sa kuryosidad, lumuhod siya at sinubukang galawin ito gamit ang kanyang mga daliri. Maluwag nga ito. Dahan-dahan, itinaas niya ang piraso ng kahoy. Sa ilalim, may isang maliit na espasyo. At sa loob ng espasyong yon, may isang bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Nanginginig ang mga kamay ni Keyan habang inaabot niya ito. Pamilyar ang kahon. Regalo niya ito kay Luwalhati noong unang anibersaryo nila. Para paglagyan nito ng mga liham, dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob, hindi mga liham ang nakita niya. Isang leather-bound na journal ang laman nito. Sa ibabaw ng pabalat, nakaukit sa gintong letra ang sulat kamay ni Luwalhati. Para sa aking Keyan, kung sakaling hindi na ako magising. Ang mga salitang nakaukit sa journal ay parang isang suntok sa sikmura ni Keyan. Kung sakaling hindi na ako magising, nangangatal ang mga kamay niya habang binubuklat ang unang pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ni Luwalhati ang sumalubong sa kanya, ngunit may kakaiba dito. May bahid ito ng panginginig, ng panghihina. Mahal kong Keyan, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Wala na ako. Pero hindi ako umalis dahil sa sakit na sinabi nila sa'yo. Umalis ako dahil may tumulak sa akin palayo. Napakunot ang noo ni Keyan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nagsimula ang lahat ilang buwan na ang nakalipas. Nagsimula ito sa mga tasang tsa. Ang herbal tea na laging dala ni Tala para sa akin. Sabi niya, pampalakas daw, pampakalma. Pero sa bawat pag-inom ko, imbes na lumakas, mas lalo akong nanghihina. Bawat araw, parang may kung anong laso na dahan-dahang gumagapang sa aking mga
ugat. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Keyan. Naalala niya ang mga iyon, ang mga tsa, ang walang katapusang pag-aalala ni Tala. Isang flashback ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Si Tala, nakangiti habang iniaabot ang isang tasa kay Luwalhati. Inumin mo ito, Luwalhati. It will make you feel better. Bumalik siya sa pagbabasa. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Sinubukan kong sabihin sa'yo, Keyan. Pero paano? Paano ko sasabihin na ang matalik mong kaibigan, ang taong pinagkakatiwalaan mo, ay siya ring dahan-dahang pumapatay sa akin? Sasabihin mong nababaliw lang ako dahil sa pagbubuntis. At si Tala, napakagaling niyang umarte. Sa harap mo, isa siyang anghel. Pero kapag tayong dalawa na lang, nakikita ko ang anino sa kanyang mga mata. Nakikita ko ang inggit, ang obsesyon. Sunod-sunod na pahina ang binasa ni Keyan. Bawat salita ay isang patalim na lalong bumaon sa kanyang puso. Inilarawan ni Luwalhati kung paano siya nahihilo, kung paano siya nagsusuka ng palihim, kung paano niya nararamdaman ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang pag-ibig ni Tala para sa iyo ay hindi pag-ibig, Keyan. Ito ay lason. Gusto kanyang angkinin. Gusto niyang makuha ang buhay na meron ako. At alam kong hindi siya titigil sa akin. Ang mga anak natin, natatakot ako para sa mga anak natin. Napahagulhol si Keyan. Ang bigat ng katotohanan ay halos dumurog sa kanya. Ang asawa niya ay hindi namatay sa komplikasyon. Pinatay siya. At siya, sa kanyang pagkabulag, ay hinayaan ang killer na manatili sa kanyang tabi, sa tabi ng kanyang mga anak. Binuklat niya ang huling pahina. Ang sulat ay mas nanginginig na. Halos hindi na mabasa. Kahapon, may narinig akong kumakanta sa hardin. Isa sa mga bagong hardinero, kinakanta niya ang isang lumang himig na nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Dandansoy. Naalala ko, iyon ang kantang kinakanta sa akin ng yaya ko nung bata pa ako. Isang tanda siguro mula sa langit. Keyan, mahal ko, may hihilingin ako sa'yo. Pakiusap, kung may darating na dalagang may dala ng kantang yon, pagkatiwalaan mo siya. Huwag mo siyang hahayaang sakta ng anino sa bahay na ito. Dahil nararamdaman kong siya ang aking anghel. Ang anghel na magbabantay sa ating mga anak kapag wala na ako. Nabitawan ni Keyan ang journal. Bumagsak ito sa sahig. Si Hiraya. Siya ang anghel. Ang anghel na isinugo ni Luwalhati. Ang anghel na ipinagtabuyan niya. Ang anghel na tinawag niyang magnanakaw at manloloko ko. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng pagsisisi, ng galit, ng pagkasuklam sa sarili. Paulit-ulit niyang sinuntok ang pader hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamao. Pero ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Pinulot niya ang journal at niyakap ito ng mahigpit na para bang si Luwalhati mismo ang yakap niya. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Tala. May dalang isang tray na may tasa ng tsa. Ang nangiti sa kanyang labi ay ang parehong nangiti na nakita ni Keyan sa kanyang mga alaala. Ang nangiti ng isang ahas. Keyan, I made you some tea. Sabi nito sa malambing na boses, hindi pa napapansin ang journal sa sahig. Para kumalma ka. Dahan-dahang itinaas ni Keyan ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay namumula. Hindi lang dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa nag-aalab na puot. Ang tingin na ipinukol niya kay Tala ay hindi na tingin ng isang kaibigan. Ito ay tingin ng isang taong handa nang pumatay. Hindi ininda ni Tala ang tingin ni Keyan. Para sa kanya, ito ay tingin lang ng isang lalaking nagluluksa.
at naguguluhan. Inilapag niya ang tray sa ibabaw ng isang maliit na mesa. "Here, drink this. Makakatulong ito," sabi niya ulit. Kinuha ang tasa. Pero imbes na abutin ng tsa, dahan-dahang yumuko si Keyan at pinulot ang journal mula sa sahig. Tumayo siya ng marahan. Ang bawat galaw ay kontrolado, na parang isang hayop na handa ng sumila. Ipinakita niya ang journal kay Tala. "Naalala mo ba ito?" tanong ni Keyan. Ang boses niya ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Biglang nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Luwalhati sa pabalat. Isang iglap, namutla siya. "Saan mo yan nahanap?" tanong niya. Hindi na maitago ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. "Hindi na yan mahalaga," sagot ni Keyan. Dahan-dahan niyang ibinato ang journal sa mesang katabi ni Tala. "Basahin mo." Nag-atubili si Tala. "Keyan, ano bang pinagsasabi mo? Lasing ka ba?" "Basahin mo." Ang sigaw ni Keyan ay parang kulog na yumanig sa buong silid. Sa sobrang takot, napaurong si Tala at napahawak sa mesa kung nasaan ang journal. Binuklat niya ito sa isang random na pahina. Ang mga mata niya'y mabilis na tumakbo sa mga salita. Ang herbal tea na laging dala ni Tala. Parang may kung anong lason na dahan-dahang gumagapang sa aking mga ugat. Napaangat ang tingin ni Tala. Ang muka'y puno ng pagkataranta. "Ano to? Mga kalokohan. Gawa-gawa lang niya yan. Alam mong may sakit siya, Keyan. Nagdedeliryo lang siya." "Talaga?" tanong ni Keyan. Humakbang palapit. "Nagdedeliryo ba siya nung isinulat niya ang tungkol sa lason na ginamit mo? Isang uri ng halamang hindi basta-basta nadedetect sa autopsy maliban kung partikular na hahanapin. Isang halaman na alam kong pinag-aralan mo sa iyong postgraduate studies sa toxicology." Bawat salitang binitawan ni Keyan ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Tala sa kanyang kinatatayuan. Paano? Paano nalaman ni Luwalhati ang mga detalye? "Hindi totoo yan. Sinisiraan niya ako. Kahit patay na siya, sinisira niya pa rin ang buhay ko." Sigaw ni Tala. Nagsisimula ng maging hysterical. "Sinisira ang buhay mo?" Ngumisi si Keyan, isang ngising walang bahid ng saya. "Ikaw ang sumira sa buhay ko. Pinatay mo ang asawa ko, ang ina ng mga anak ko. Dahil dapat ako yun." Ang pagsabog ni Tala ay puno ng galit at sakit na matagal na niyang kinimkim. Ang maskara ng isang mabait at maalalahaning kaibigan ay tuluyan ng nalaglag. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako ang nagmamahal sa'yo noon pa. Ako ang laging nandyan para sa'yo tuwing nasasaktan ka. Pero sino ang pinili mo? Siya, ang babaeng walang ginawa, kundi maging perpekto. Lumapit siya kay Keyan, dinuduro ito. "She never deserved you." Hindi niya alam kung gaano siya kaswerte. Inagaw niya ang dapat ay para sa akin. Kaya kinuha ko lang ang nararapat, Keyan. Ginawa ko lang siyang miserable hanggang sa huling hininga niya. Ang pag-amin, ang karumal-dumal na pag-amin. Sa sandaling iyon, ang natitirang pagmamahal o respeto na nararamdaman ni Keyan para sa babaeng ito ay naging purong abo. Ang nakikita niya na lang ay isang halimaw. "At si Hiraya?" tanong ni Keyan. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at malamig. "Bakit mo siya dinamay?" Tumawa si Tala, isang tawang nakakabaliw. "Ang babaeng yun, isa lang siyang basura na biglang dumating. At ikaw, nagsimula kang ngumiti ulit dahil sa kanya. Nagsimula kang tumawa, kaya kinailangan ko siyang alisin. Ganoon lang yun, kasimple." "Oo," sang-ayon ni Keyan. "Ganoon lang kasimple." Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Keyan ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May pinindot siya. At mula sa speaker ng telepono, narinig ang boses ng isang pulis. "Narinig namin ang lahat, Mr. Sandoval. Papasok na kami."
Ang tawag ay naka-on pala mula pa kanina. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Tumingin siya sa cellphone. Tumingin siya kay Keyan. Tumingin siya sa pinto. Huli na ang lahat. Kasabay ng pagbukas ng pinto at pagpasok ng mga pulis, sumugod si Tala. Pero hindi para tumakas. Sinugod niya ang tasa ng tsaa na dala niya kanina. Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi ka mapupunta sa kahit kanino. Sigaw niya at akmang isasaboy ang mainit na likido sa mukha ni Keyan. Ngunit mas mabilis si Keyan. Sinalag niya ang braso nito at ang tsaa ay tumapon sa sahig, umuusok. Hinawakan niya ito nang mahigpit habang pinupusasan na siya ng mga pulis. Mahal kita, Keyan. Mahal na mahal kita. Patuloy niyang sigaw habang kinakaladkad siya palabas. Hindi na lumingon pa si Keyan. Nang mawala na ang mga pulis at si Tala, naiwan siyang mag-isa sa silid, napapalibutan ng mga alaala at ng masakit na katotohanan. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang isang laban. Pero may isa pang kailangan niyang harapin. Ang pinakamahalaga sa lahat, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi pulis ang tinawagan niya, kundi ang private investigator na una niyang inupahan. Hanapin ninyo siya, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Hanapin ninyo si Hiraya Jimenez. Kahit saang sulok ng Pilipinas, kailangan ko siyang mahanap. Ang hangin sa probinsya ay sariwa, ngunit para kay Hiraya, may dala itong bigat. Isang linggo na siyang nakabalik sa kanilang maliit at sira-sirang bahay sa Negros. Araw-araw, inaalagaan niya ang kanyang inang may sakit, pinapakain ito, pinapainom ng gamot, at kinukwentuhan ng mga masasayang bagay para hindi ito mag-alala. Pero sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang maliit na kwarto, bumabalik ang lahat. Ang tawa ng mga bata, ang amoy ng gatas, ang mga mata ni Sir Keyan, minsan ay puno ng pagdududa, minsan ay may bahid ng paghanga, at sa huli, puno ng nag-aapoy na galit. Pinipilit niyang kalimutan ang lahat, gaya ng sabi ni Manang Elsa. Ngunit paano niya kakalimutan ang tatlong maliliit na anghel na naging bahagi na ng kanyang puso? Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Isang sasakyang hindi nababagay sa maputik at baku-bakong daan ng kanilang baryo. Bumukas ang bintana at isang lalaking nakasuit ang nagtanong, "Dito po ba nakatira si Binibining Hiraya Jimenez?" Kinabahan si Hiraya. Sino sila? Baka mga pulis? Baka may kaso pa akong haharapin. Bumukas ang pinto sa likod ng sasakyan at mula roon, lumabas ang isang taong hindi niya inaasahang makikita pa sa buong buhay niya. Si Keyan Sandoval. POV, Keyan Sandoval. Pagbaba niya ng sasakyan, parang sinampal siya ng realidad. Ang hangin ay malinis, ang paligid ay payapa, ngunit ang kahirapan ay hindi maitatago. Nakita niya ang bahay ni Hiraya, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na anumang oras ay maaring itumba ng malakas na bagyo, at nakita niya si Hiraya. Nakatayo ito roon, hawak ang isang walis tingting. Mas payat ito kaysa dati at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit sa kabila ng pagod, naroon pa rin ang parehong kabaitan sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Keyan ang buong bigat ng kanyang kasalanan. Ang babaeng ito na nabubuhay sa ganitong karukhaan, ang pinagbintangan niyang magnanakaw ng isang kwintas na nagkakahalaga ng higit pa sa buong bahay at lupa nito. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay parang may dalang 1 toneladang bigat ng pagsisisi. Huminto siya sa harap ni Hiraya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano nga ba ang sasabihin niya? Anong salita ang sapat para punan ang sugat na nilikha niya? Mula sa loob ng bahay lumabas ang isang matandang babae, inaalalayan ni Hiraya. Ang ina niya. Kahit may sakit, may ngiti ito sa labi. "Ikaw siguro ang amo ng anak ko," sabi ng matanda sa mahinang boses. "Salamat po sa pagtanggap sa kanya."
Doon na tuluyang gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Keyan. Sa harap ni Hiraya, sa harap ng ina nito, sa gitna ng maalikabok na daan, dahan-dahang lumuhod ang isang Keyan Sandoval. Ang makapangyarihang don ng hasyenda dapit hapon ay nakaluhod sa lupa. Iniyuko niya ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon, mula noong mamatay si Luwalhati, humagulgol siya nang walang pagpipigil sa harap ng ibang tao. "Patawarin mo ako, Hiraya," sabi niya sa basag na boses. "Patawarin mo ako. Nabulag ako ng sakit, ng galit. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko." Gulat na napatingin si Hiraya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Siya na dapat ay galit, ang siya pang nakaramdam ng awa. "Sir, tumayo po kayo." "Hindi!" Umiling si Keyan na natiling nakaluhod. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako napapatawad. Ipinagkanulo ko ang tiwala mo, ang tiwala ni Luwalhati, ang tiwala ng mga anak ko. Pinarusahan ko ang anghel na dapat sana'y pinrotektahan ko. Walang kapatawaran ang ginawa ko, alam ko, pero nakikiusap ako. Hiraya, patawarin mo ako." Ang mga luha ay malayang dumaloy sa pisngi ni Hiraya. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pagkaunawa. Nakita niya sa lalaking nasa harap niya hindi ang isang aroganteng amo, kundi isang taong nawawala, isang taong durog na durog. Ang ina ni Hiraya ang unang kumilos. Dahan-dahan itong lumapit at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Keyan. "Iho, tumayo ka na riyan. Ang mga sugat ay naghihilom. Ang mahalaga ay ang pagtanggap sa pagkakamali." Sa tulong ng kanyang ina, inalalayan ni Hiraya si Keyan na tumayo. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Keyan, wala nang galit o pagdududa, tanging malalim na pagsisisi at isang pakiusap. "Umuwi ka na sa amin, Hiraya," bulong ni Keyan. "Kailangan kanila. Kailangan kita." Ang huling dalawang salita ay halos hindi na marinig, ngunit para kay Hiraya, iyon ang pinakamalinaw sa lahat. PPOV, Keyan at Hiraya, pinagsama. Makalipas ang ilang buwan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa hasyenda, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ngunit ang pangalan ng lugar ay hindi na angkop sa tanawin. Isang bagong arko na gawa sa matibay na kahoy ang itinayo sa entrada. Nakaukit dito ang mga salitang, "Tahanang Hiraya." Hindi na ito hasyenda dapit hapon, ang lupain ng papalubog na araw at kalungkutan. Ito na ngayon ay tahanang Hiraya, ang tahanan ng pag-asa. Nakatayo sa veranda sina Keyan at Hiraya, magkatabi. Sa kanilang harapan, sa isang malawak na playpen sa damuhan, ang tatlong bata, sina Araw, Bituin at Luningning, ay masayang naglalaro. Malulusog sila at ang kanilang mga halakhak ay ang musika na pumuno sa buong lugar. Ang ina ni Hiraya na ipinagamot ni Keyan at ngayon ay malakas na, ay masayang nagbabantay sa kanila. "Maganda, di ba?" sabi ni Keyan, hindi inaalis ang tingin sa kanyang pamilya. "Sobra," sagot ni Hiraya. Isang matamis na ngiti ang nasa kanyang labi. Maraming nagbago. Hindi na uniforme ng katulong ang suot ni Hiraya. Isa na siyang simple ngunit eleganteng ginang. Hindi na siya ang yaya. Siya na ang ilaw ng tahanan. Inabot ni Keyan ang kamay ni Hiraya at marahan itong pinisil. Ang koneksyon nila ay hindi na buo sa isang kisap mata. Ito ay dahan-dahang hinabi ng pasensya, ng pag-aalaga, at ng maraming kapatawaran. Araw-araw, ipinapakita ni Keyan kung gaano siya nagsisisi at kung gaano siya nagpapasalamat. At araw-araw, tinutulungan siya ni Hiraya na maghilom, na maging isang ama ulit. "Alam mo ba," simula ni Keyan, "noon, kinasusuklaman ko ang paglubog ng araw. Ipinapaalala nito sa akin ang katapusan, ang pagkawala, ang dilim." Tumingin siya kay Hiraya, ang kanyang mga matay puno ng pagmamahal
na hindi na niya tinatago. Pero ngayon, kapag nakikita ko ang dapit hapon, ikaw ang nakikita ko. Ang pag-asa, ang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may bagong umagang darating. Sumandal si Hiraya sa balikat ni Keyan, pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ang puso niya ay buo, payapa. Salamat sa pag-uwi, mahal ko. Bulong ni Keyan. Ngumiti si Hiraya. Hindi na siya sumagot, hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila, kasabay ng halakhak ng mga bata at ng himig ng papalubog na araw, ay sapat ng sagot. Ito na ang kanilang tahanan, ang kanilang pag-asa, ang kanilang bagong simula.